Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita na yumanig dito sa buong Pi Network community. At ito po ay tungkol sa biglaang pag-accumulate ng isang whale ng halos 290 million na Pi coins sa loob lamang ng 3 buwan or 3 months. Ang halaga ng mga coin na ito ay tinatayang nasa $150 million o humigit kumulang nasa 8.7 billion pesos po yan. Kaya grabe, di po ba? Pero ang tanong, bakit niya ginagawa ito? Ano po ang kanyang plano? At bilang isang Pinoy crypto trader or investor na interesado dito kay Pi Network, ano po ang mga bagay na dapat nating gawin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung sino ang whale na ito at ano ang kanyang ginawa dito kay Pi Network. Ayan, hindi pa natin alam kung sino talaga ang nasa likod ng address na ito. Pero sa loob ng 3 buwan or 3 months na nagsimula pa noong March 6 ay sunod-sunod ang pagpasok ng malalaking volume ng Pi coins. Ang pinakahuling transaction po niya ay may halagang 2 million na Pi at nangyari lang ito last 22 hours ago. Ayan. Ayon sa mga blockchain explorer tulad po ng Pi Block Explorer, karamihan sa mga Pi na ito ay dinala po niya sa mga centralized exchanges or CEX. Kumbaga, para siyang namimili sa isang palengke pero milyon-milyon ang laman ng kanyang bag. Lahat ng kanyang kilos ay pinagmamasdan ngayon ng buong Pi community at ng mga market analyst dahil dyan. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng ganitong kalaking pagbili? Ito na ang crucial na tanong. Yan, ano nga ba ang epekto ng ganitong klase ng accumulation? May dalawang panig po ang usaping ito. Una, pwedeng tignan po natin ito bilang senyales ng kumpiyansa or confidence. Isang malaking investor ang gumagastos ng milyong-milyong dolyar para lang bumili ng Pi. Para sa iba, isa itong indikasyon na posibleng may inside knowledge ang whale o di kaya'y malaki ang kanyang paniniwala sa kinabukasan ni Pi Network. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabing delikado daw ito. Dahil kung isang tao lang o isang entity ang may hawak ng sobrang daming Pi coins, pwedeng maapektuhan ang market stability. Isipin mo, kung gusto po niyang ibenta lahat bigla, pwedeng bumagsak ang presyo. Kaya sa crypto, ang tawag po dyan ay centralized risk. Ngayon is ang sunod na malaking tanong natin dito ay bakit kaya niya ginagawa ito? Yan, bakit ngayon siya namimili ng Pi? Ayon sa mga analyst ay ginagawa niya ito habang volatile o pabago-bago ang market. Napansin din ng ilan na sumasabay ang galaw ng whale sa pagtaas ng mga meme coins na sa mga nakarang linggo ay nagrally ng todo-todo. May haka-haka na naghahanda na ang whale na ito sa posibilidad na mailista na si Pi sa mga malalaking exchanges gaya po ni Binance. Kapag nangyari yan, malamang ay tataas ang presyo ni Pi at doon siya kikita ng malaki. Para bang ngayon pa lang nagsi-set up na siya ng kanyang position bago ang possible boom or possible na pagsabog. Yan, kumustahin naman po natin ang presyo ni Pi coin ngayon at ang kanyang market cap. Yan, as of now, si Pi ay nasa presyong 0.54. Meron po siyang daily trading volume na mahigit $100 million. At ang kanyang market cap ay nasa $4 billion. Pero ang twist dito, marami pa ring nakalak na Pi coins. Ang total supply ng coin ay 100 billion pero ang circulating supply ay wala pa sa 7.5 billion. Ibig sabihin ay hindi pa lubusang bukas ang market para sa mga regular investors. At kung may wave ng mga bagong investors, posibleng magkaroon ng biglang galaw sa presyo. At kung susuriin natin, bumaba na si Pi ng 68% mula sa kanyang all-time high na $2.98. Pero sa kabila nito, ang whale ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-ipon ng kanyang Pi.
Nakikita natin dito na hindi siya natitinag. Parang sinasabi niyang bahala na, basta ako, hudel. Ayan. Ngayon is gaano po kalaki ang posibleng kita ng whale kung sakaling tumas nga ang presyo ni Pi. Kung sakaling bumalik si Pi sa kanyang all-time high, hawak na ng whale na ito ang aabot sa $600 million o halos 35 billion pesos po yan. Kahit pa umabot lang si Pi sa $1, kikita pa rin siya ng $300 million o halos 17.5 billion pesos. Grabe, parang jackpot sa loto ang level ng potential earnings niya. Yan, siguro pag Pinoy ito ay ayan, kasi maraming ang Pinoy na interesado rin sa Pi. Kaya kapag Pinoy ito is laki po ng kanyang kikitain dito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po tayong maging maingat pero mapagmasid. Ang mga kilos ng mga malalaking investors tulad ng whale na ito ay maaring magsilbing lead indicator. Ibig sabihin ay maaring may alam siya na hindi pa natin alam. Or gaya nga ng sinabi kanina ay mukhang baka meron po siyang insider knowledge. Pero dapat po nating tandaan, hindi porket bumibili ang whale na ito ay bibili na rin tayo. Iba-iba po ang risk appetite natin at hindi po tayo pare-pareho ng puhunan. Kaya bago ka po magdesisyon na bumili ng Pi, itanong mo muna sa sarili mo, kaya ko ba kung biglang bumagsak ulit ang presyo? Ayan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, ang galaw na ito ng whale ay nakakaintriga at nakakagulat, pero hindi pa ito sapat na basihan para sabihing guaranteed na ang success ni Pi Network. Oo, malaking confidence boost ito para sa mga long-term believers ni Pi. Pero tandaan natin na wala pa rin itong full listing sa mga major exchanges at marami pang kailangang patunayan ang project sa mainstream na mundo ng crypto. Gayunpaman ay hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad na may malalim na plano sa likod ng malalaking accumulation na ito. Maring nagsiset up nga itong whale na ito para sa future listing events o project updates mula sa PiCore team. Kaya ang payo ko ay observe muna, huwag pong padalos-dalos at palaging do your own research bago sumabak. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.